Isang aklat na dinededma at masaklap nito, intensyong dinededma ng mga tao. Ang Biblia. Okay? Samantalang dito malalaman kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao. Mas gusto nilang pakinggan yung mga sinasabi ng mga prominenteng tao, kilalang mga politiko. Hindi naman po masama ang mga yon. Kilalang mga personalidad. Kino-quote pa nga yan at minsan ipinopost pa nila sa kanilang mga FB. Lalo na kapag ka isang sikat o prominenteng tao, sabi ko nga, ang nagbigkas ng mga katagang ito. Pero ganyan po talaga ang kalikasan ng mundo. Ito po ay hindi natin mapapasubalian. Imbis na sumama ang loob nating mga Kristiyano, bagkus patuloy nating ipahayag ang katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa mundong ibabaw ngayon, especially time is approaching for the rapture, napakahalaga po ng oras. Sometimes may mga bagay na piliin mo talaga kung ano yung gagawin mo. At piliin mo, sabi ng Panginoong Hesus, ang pinakamabuti. Tanda po ninyo yung magkapatid, si Marta at si Maria. Dumalaw ang Panginoong Hesus doon sa kanilang tahanan sa Betania. Pinatuloy nilang pareho si Lord Jesus. Pero si Marta masyado siyang abala sa kung ano-ano mga pinaggagawa niya. Diba? Hindi po masama sapagkat she was preparing a meal for the Lord, or should I say she was preparing a good meal for the Lord Jesus Christ. Hindi po masama yun. Pero nung makita nitong si Marta na nag-iisa siya, she was alone doing all the preparations. Lumapit siya kay Lord, Lord, don't you care na hindi man lang ako tinutulungan ng kapatid kong ito? Bagkus yan lang nakaupo dyan sa'yo, sabi niya. Sumagot si Lord Jesus, Marta, Marta, you are troubled about so many things. And I'm telling you, your sister Mary has chosen the best thing. The only thing, the only one thing that is needed. Alam niyo yun, the only one thing that is needed, that's the Word of God. Amen? Ang mga tao tulad po ni Marta, abala sa kung ano-ano, pero if you are a Christian, you are indeed a wise person, listening and entertaining. Actually, ini-entertain mo sa isip mo ang mga salita ng Panginoong Hesus. Alam mo na may dakilang kapakinabangan dito. Alam mo dito meron kang mapapala sa halip na kung ano-ano mga bagay ang ginagawa mo. Nagsasayang na ng oras sometimes, di ba? Pero sa totoo lang po, mga kaibigan ko at mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, lahat ng pag-prioritize natin sa Kanya, lahat po ng yan may mga reward na tinatawag. Siya po ang great rewarder po natin. Jesus is the great rewarder. Lahat ng ginagawa natin, hindi babalik ng walang laman. Amen? Huwag tayong manawa na sila ay ating pagpahayagan ng salita ng Diyos. Ipahayag natin ang gospel, the gospel of grace, the gospel of God's grace, the gospel of the Lord Jesus Christ. Lately, nagkakaroon po ng kalituhan, sabi nila. The gospel of Paul, kasi raw si Paul daw ang sinugo sa mga Gentiles, no? Samantalang si Jesus daw at saka si Pedro sinugo, maski si Jesus daw sinugo sa mga Hudyo lang. Pero wag po tayong ganyan. Ako hindi po ako na-confuse diyan. Basta lagi kong sinasabi the gospel of Jesus. I am under Jesus. I'm not under anyone else. It's good na ginamit po si Paul, pero I am under Jesus ministry. I am under Jesus salvation. Amen. I am under Jesus gospel. Okay, ganun din po sana tayong lahat. Huwag pong malilito dyan. Kaya, ayun, babalik po tayo sa pagka-dedma ng mga tao sa salita ng Panginoon. Minsan, iniaabot na ng Panginoon yan. Iba dinededma pa nila. Pag may mga problema, mga unbelievers, hindi nila alam ang kanilang gagawin. I know what I'm talking about. Ilang unbelievers na po ang aking
anong tawag dito, na encounter na ganyan. Halos hindi na alam ang gagawin. Sabi ko, paano ako? Merong importante talaga sa buhay na sa tingin ko hindi mo pa alam. Ang makilala ang Panginoong Jesus, sabi ko. Then it's about time na sinahiran ko po siya. Pero alam po ninyo, during that time, yung taong yon, actually kapitbahay lang namin, parang hindi niya inda kasi may problema nga siya. See? Overwhelm yung problem niya. So, I don't think that's the right time for me to... Yeah, pero wala naman pong bad timing ang pag-share ng good news sapagkat when you share the good news, laging on time yan. Kasi spirit-filled yan. So, sabi ng Panginoon nga, nasabi ko na po kanina, ang kanyang mga salita ay hindi po ito babalik ng walang laman. Lagi po itong may laman. Lagi po itong may mangyayari sa buhay na maganda. Dahil sa pakikinig mo, faith cometh by hearing and hearing the words of Christ. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus. Especially this video, it's all about the importance of God's Word na dinededma. Isang aklat na laging dinededma ng mga tao. Isang aklat na kung alam lamang nila, ito ay kanilang babasahin, pagbubulay-bulayan sa bawat araw ng kanilang buhay. Sapagkat ang aklat na ito ay nagbabago ng buhay. And ito po, it's a matter of life and death. Nandito ang dapat mong malaman patungkol sa eternal life. At pag napakawalan mo yan, maiimpyerno ka, kaibigan, maniwala ka. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Amen? So, ang sino mang maniniwala kay Lord Jesus, teka, ano ba yung paniniwalaan mo kay Jesus? Maniniwala ka na namatay siya para sa inyong mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan, para sa kasalanan ng buong mundo. Maniniwala ka dapat na namatay siya para sa kasalanan ng mundo para bayaran ito. At maniniwala ka na ang kasalanan mo ay binayaran na niya at manampalataya ka sa Kanya as your Lord and Savior. Believe in Him alone. It's only a matter of believing and you will possess and have eternal life right there and there. Zoe kind of life, life eternal, na tanging ang Panginoong Jesus ang makapagbibigay. Mag-subscribe ka na, pakiclick ang notification bell, share the video, share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.